Construction ka, Rasha. Opo. Ano yung ginagawa mo? Nagmamason? Hindi. Actually, bata pa ako nung mga time na yun. Sumasama lang kasi ako sa tatay ko. Then, nakikita ko siya parang minsan kasi nag-work siya, isa lang mag-isa, wala siyang labor. So, that time kasi yung school ko is half day lang sa high school. So, yung half day ko, nilalaan ko siya dun sa matulungan ko yung tatay ko para hindi siya pagod na pagod pag umuwi. Hindi talaga empleyo. Kumbaga dahil lang sumasama ka sa Yes, dad. sumasama ako din sa mga kapatid ko, ganun. Ilang taon ka nun? Nasa ano na ako, 18 yata ako nun, 18 or 17, mga ganun. Mahirap yung trabaho. Mahirap, oo, mahirap talaga siya. Mabigat yung bubuhatin mo. So, pero syempre, masasanay ka din naman sa work. Masaya. Kasi parang yung mga kasama mo is kasama mo mag-work, mga kapatid mo, pamilya mo, then mga kaibigan mo minsan. So, masaya. Masasabi mo din ba na yun ang naghulma ng katawan mo? Kasi di ba sabi nila may ibang hulma ang katawan pag gym, may iba pag totoong trabaho. No. Totoo. Hulma? Diba, yung ano nung muscle. Parang genetics, ganun. Parang yung tubo ng muscle, ika. Sa akin kasi hindi pa naman ako nag-work, payat na ako eh. Payat ako eh. So, pero maganda naman yung genetics ko. Pero nag-gym ka ba? Ngayon nag-gym ako kasi kailangan. Pero bago ka mag-gym, may forte na dahil sa I think sa pagbubuhat ko din siguro ng simyento, kaya kasama din yun. Pero hindi naman about dun eh. Yung pagkuha talaga sa magandang genetics. Hindi about dun eh. Nasa tao talaga, minsan inborn na sa kanila yung kagandaan ng genetics. Kahit ano pang kainin, yes. Ang ganda ng tubo. Maganda talaga yung genetics. Like yung mga Brazilian model, di ba? Hindi nagda-diet pero grabe yung abs nila. Ikaw ba, last few questions, ikaw ba nung time na yon sinabihan ka ng father mo na mag-aral kang mabuti o pagsikapan mo para mas magandang work ang makuha mo? Ginaganon ka ba niya? Kahit mga si mama, si nanay ko, tatay ko, yung mga kapatid ko, sinasabi nila kasi mga kapatid ko hindi sila nakapagtapos. So sinasabi nila sa akin na ako si bunso. Sabi nila, kung ayaw mo ng ganitong trabaho, kahit nasa trabaho sinasabi nila eh, kasi habang nagbubuhat ako. Ngayon, kung ayaw mo ng ganyan trabaho, magtapos ka. Medyo emotional ka. Magtapos ka. Yun, hindi ko kinakalimutan yun, pero yun nga, hindi ko pa rin naman siya natatapos hanggang ngayon. So, pero 1 year na lang. Ano bang kurso mo? HRM. Tuloy mo na. Yeah, 1 year na lang, gagraduate na rin naman ako. Siguro pag hindi ako busy, then papaalam din ako sa Viva, paalam din ako kahit saan, syempre sa manager ko. Na mag-aaral ako. Actually, manager ko, binigyan niya rin naman ako ng si Tito Jojo ng scholarship sa STI. Pero hindi ko pa siya nagagamit kasi nga busy pa din sa work. So, dito mo itutuloy ang pag-aaral mo sa Scholar sa Pampanga? Feeling ko dito na eh, kasi dito na rin naman ako nakabase eh. So, pag holiday, umuwi na lang din naman ako sa Pampanga. So, mas gusto ko na dito. Pag nakikita ka, kailan ka ba nagsimula sa Viva Max? Viva Max, no? Anong taon? 2021. Nakailang pelikula ka na? 13. Dami na. So pag umuwi ka sa inyo or nakikita ka ng mga kaibigan mo from there, na eto ka na, Rash Flores ka na, anong sinasabi nila? Niloko ka ba nila? Yes, sinasabi nila sa akin kasi dati nga iba yung ano ko eh, iba yung character ko eh. Sorry hindi ko pero syempre sinasabi ko lang totoo. Basta gulero ako before. Tambay ako. Mangingin, umaga ako na sa bisyo. Pero hindi ako masamang tao. Suntukan? Yeah. Hindi naman putukan. I mean, suntukan. Yeah. Din ako sa school. Sakit din ako sa ulo sa school. Hindi ko pinagmamalaki to. Ko lang. Based on my experience lang naman na sinasabi ko, naging ganun ako. Pero hindi ko pinagmamalaki yun. Pinagsisisian ko nga eh. Sinong nagligtas sa'yo? I think siguro pag tumatanda, nagmamature din naman yung isip. Doon paano yung mga paalala sa'yo ng mga magulang mo na magtapos ka. Kasi pag nandun ka na, nandito ka na sa ganitong edad, mahirap na. Pag may pamilya ka na, mahirap na. Ako nga ngayon, medyo ako eh. Minsan parang nag-iisip ako yung anxiety, mga ganun, nagkaka-anxiety din ako. Ganun pala. Yeah. Kaya ngayon, nagigets ko yung mga magulang ko kung bakit nila ako pinapangaralan ng ganun, kahit mga kapatid ko. Yeah, nagigets ko sila. Ngayon ko naiintindihan kung bakit nila ako sinasabihan ng ganun. Napakairap dito. Pag nandun ka sa Maynila. Kaya kailangan mong magtapos. Saka lang nung mahirap sa showbiz. Yeah. Ang dami nyo. Ang dami kang kalaban. Ako din naman, minsan, may mga sinasabihan din naman, mga bago pag subukan sa Viva Max, tatanong. So, bilang matagal na din ako sa Viva Max.
sinasabi ko sila, grow ka. Kung gusto mong ano, kasi madami kang kalaban eh. Madami kang kakalaban dito. So, ang gawin mo, improve mo sarili mo, galingan mo yung trabaho mo, mag-isama ka. Siyempre, galingan mo marketing, hindi lang sa pag-uubad. Mag-workout ka. Ano ba gusto mong mangyari sa'yo bilang actor? Makatawid or makaipon lang? Actually, hindi naman. Actually, makatawid. Pangarap ko yun. Actually, nakatawid na din man ako kahit pa paano. Nakagawa na din naman ako ng mainstream eh. Meron na ba? Ano? Yeah. Sagrada Luna. Talaga? Okay. Yeah. Kasama ko si Alexa Ocampo. Actually, cinema to eh. Then, meron na akong upcoming din ngayon. Wild Boys. Kasama ko si Aljur. December 18, showing siya. Nationwide Cinema. Ano role mo dun? Lead. Actually, lead. Yun na yung lead. First lead mo sa mainstream movie? Hindi. Second time kong mag-lead ngayon. Itong Wild Boys. Sagrada Luna. Yeah, kami dalawa ni Alexa, Signoy Jeffrey Santos. Sama ko. So, thankful ako kasi pinapayagan din naman nila ako yung Viva. Thankful ako kina boss. Papaalam ako, boss, gawa akong ganito. Actually, yung Sagrada si boss ang nagbigay sa akin. Yung Wild Boys sa ibang ibang production, pero pinagpaalam ko sa kanila. Pero hindi ko alam kung tama yung basa ko sa usap natin, Rush, na kahit na may ganyan kang pag-asenso sa karera mo bilang artista, hindi ka pa totally sold na gusto mong maging aktor buong buhay mo. Sold? Maging aktor ako, parang buong buhay maging aktor. Yeah, mahal ko. Ito yung karera, yeah, I love showbiz. I love showbiz. Super love ko siya. Minsan, nadadown din ako. Iniisip ko sa sarili ko na tigil na kaya ako. Pero mag-iisip ka rin eh. Saan yung pinagpaguran ng ilang taon? Tsaka madami doon gusto makipagpalit sa posisyon mo. Yeah. Ayaw mag-artista, ako na lang. Yeah, hindi. Kasi, ang daming gusto mag-artista, hindi nakakapasok. Ako, parang, pumasok ko dito, naghintay akong 3 years, pero nakasign ako dito, wala akong project. Pero, isipin mo na, hintayin mo yung break mo. Kasi hindi pa time eh, may right time. Bibigay sa'yo ng may kapal yan, yung kung tama yung oras. Pag tama yung oras, mas maganda yung kalalabasan. Pag pangit yung yung oras na for sure sikat ka ngayon, mabilis lang yung ligwak mo. Naiinip ka? Yeah, hindi. Okay. No. Happy ka naman sa Happy. takbo. Yeah. Dapat yan ang unang kalaban, ang mainip. Yeah, madami din nagkaano sa akin. Madaming mga sa mga cheer ko. Madaming mag-a-apply sa kanya. Baka usapin niya, entertain. Pero pag naka-sign sila, bigla silang aalis. Nainip daw sila. Hindi naman pa bilisan si showbiz. Oo naman. Madaming papasok dyan kalaban. So, ang kailangan mong gawin, mag-improve ka. Ano ba yung kailangan si showbiz? Hindi naman sa guwapings. So, 50-50 lang yung guwapings. Pag guwapings ka, bonus. Kailangan mong galingan mo, Marte. At makisama. Makisama ka. Huwag kang ngambog. Pag nandun ka na sa taas, huwag kang ngambog. Sinong mainstream actor ang peg mo? Pinoy? Sinasabi nila, Joko daw. Dahil sa itsura, pero yung karera... Yung gusto kong ayoko siyang gayahin. Pero idol ko siya. Dalawa sila, Christopher and Cesar Montano. Yeah. Pwede ka. Idol. Cesar, Idol siya. Super idol ko sila. May dating na, may dating ha. Yeah. Advantage ba sa'yo na medyo Indian ang itsura mo? Or disadvantage, would you say? Indian no? Yeah, Pakistan. Pakistani? Okay. Hindi siya pagiging advantage or disadvantage. Nasa sa'yo na lang. So, minsan, niisip nila foreigner ako. Mga di nakakalala sa akin. So, parang, ay, social pa. Tingin nila sa akin, social kasi foreigner, mayaman. Pero hindi ako mayaman. Pag nagsalita naman ako, is Pinoy niya, Pinoy. Pinoy yung puso ko. Kamusta ka sa pagpapasexy? Lalo na pag napapanood mo yung sarili mo mismo na, uy, ako yun at saka anong ginagawa ko? Pagpapasexy, okay lang. Sakto lang sa akin. Masaya ako. Kasi nagawa ko yung trabaho ko eh. Part siya ng work ko eh. Pero nung simula ba, natatawa ka na, asiwa ka Actually, na? nung una, yung first film ko, Pornstar 2. Wala kaming premiere dito eh, sa Viva Max 2. Direct Daryl Yap. Natutuwa ako kasi comedy yung film eh. Then second film ko na, Direct Brillante Mendoza na to. Anong brilyante ka pala? Doon ako nanggaling eh. Okay. Doon ako nag-start. Naka-3 yata ako, 2 film sa kanya. Doon. Nung pinanood ko na yung isang film ko, nag-premiere kami. Natutuwa ako. Yung mga sexy sexy. Natutuwa ako. Pero, sarili mo na, ayos Ganun lang. Ayos Ganda.
Sabi ko, kaya ko pala. Yun. Mahirap din magpa-sexy. Super, kailangan mong ano eh. Hindi na sinasabi, pag hindi ka nagpapayat, hindi ka nag-improve, pwede ka rin mawala sa, sa eksena. Pwede ka mawala. Madami mo pumapasok na bago. Saka hindi, yung mga eksena na kahit sabi mo pagpapasexy, sige, paulit-ulit kang humalinghing, paulit-ulit kang mag-pump, nakakapagod yun, ha? Yeah, tsaka ito minsan kasi may mga tao na parang dinadown, parang baba ng tingin nila sa BMX. Actually, hindi. Maraming natulungan yung BMX. Ito, isa na ako dun. Kasi, nangyari sa akin, naging stepping stone ko siya para makilala ko as an actor. Kasi nasa sayo naman yun kung gusto mong makilala as a, yun nga, paugubad-ubad, ganun nga, bold star, ganun sinasabi nila. Nasa sayo yan. Galingan mo, umarte. Galingan mo umarte. Huwag kang umasa sa paggubad para makilala ka. Pag umasa ka dun, di yung gandun ka lang. Di ba? Anong nagawa mo na sa naipon? Nag-business ka na ba? Pupundat ka actually, ba? meron akong maliit na farm ngayon na kambingan. Maliit lang. Pero may napupundar din naman ako kahit papaano, pero hindi pa yung mga totaling parang for future. Kasi may mga kailangan pa din yung mga brother ko. So ako yung kumikita na maayos ngayon. So ako yung magbibigay. Tinutulungan mo? Yeah. Kasi, nag-aaral ba? Hindi. Ako yung bunso nag-apply sa ibang bansa. So yung gastos, tulungan ko sila. Yeah. Kaya hanggat kaya ko, tulungan ko. Kaya yung tatay ko. Finally, gaano ang pinakamahirap na punto sa buhay mo? Kasi parang kanina nabanggit mo, hindi ka naman galing sa mayamang pamilya. Ano yung pinakamahirap na point na naranasan mo? Naranasan? Ganito yung ulam? Walang ganon? Wala. Hindi naman. Sanay ako Sanay ako sa hirap. Paano hirap? Hirap. Kahit kahit kanin lang okay na. Asin, okay ako, saya ako. So umabot ka sa ganon? Oo naman. Na asin at kanin Oo, lang? umabot kami sa ganon. Talaga? Umabot kami sa ganun kasi hindi ko kinakaila yung galing ako dun. Mukha lang ako mayaman kasi foreigner yung mukha ko, pero hindi kami mayaman. Hindi kami totaling mahirap din kasi kahit pa paano nakakabili din naman kami ng mga pagkain. Kaka-work din naman yung mga kuya ko, mga tatay ko. Pero may time before na yun nga, asin at kanin. Kasi parang bumabagyo nun kasi walang work. Pag construction, alam mo naman pag bumabagyo, di ba? Walang work construction. So ang tagal ng bagyo nun. So tumabot kami sa ganun. At least ngayon nandiyan ka na. Yeah. Finally, invite them. Ayun inimbitan ko po lahat na manood ng Pukpok. This November 22 na po yan. Only on VMX po. Abangan po natin. Supportan po natin ang pelikulang Pilipino.